So, gagawin natin ngayon, mag-DIY tayo ng pag-repair nitong subwoofer ng Bose Soundtouch 300. Actually ito 300 or 700, Soundtouch 700. Nangyayari kasi nito is nawalan siya ng power. Hindi na siya umiilaw dito sa may status lead. So, nagtatanong-tanong na ako kung magkano ang pa-repair nito. Medyo mahal-mahal. Kaya try natin i-DIY ang repair nito. Kung para makita natin yung electronic board sa loob, kailangan natin buksan ito. Ito lang. Huwag itong mga screws dito. Kasi sa baffle na ito. Ito lang dito kasi nakalagay yung power board or yung mismong electronic or main board niya. Meron siyang screw dito na sa ilalim nitong mga rubber. Tsaka meron din dalawa ito. Actually na-open ko na ito eh. So yan, meron din dito. So kailangan nating sirain or yung label na to. Wala na, kaso na to sa warranty. Yan, meron yan dyan sa loob. So yan, buksan natin to. Katira ito, meron yan dito. Ayan. I-ano nyo lang, i-imagine nyo lang na may butas, yun na yun. So diretso nyo lang sa screwdriver. Ayan. Katira dito. Nabuksan ko na ito itong dito sa may label kasi yun, nakita ko na yung butas. Ayan. Tapos dito rin, sa bawat kanto. Ayan. Ayan, kita natin yun. Ito ay Acoustic 300 or Bass Module 700. Pero ang Soundtouch module na kakonekta nito is Soundtouch 300. Pareho lang naman sila eh. Yung Soundtouch 700 at Soundtouch 300. Ito nabili ko to nung sa Dubai pa. Eh hindi naman gano'n to katagal. Iwan ko kung ano lang 2019 lang nabili ko to. So magkatatlong taon pa. Eh nasira, hindi naman masyado nagamit to. So talaga maganda siya, maganda talaga quality, kaso lang, yun nga, hindi ko alam ba't nasira to. Yun, so tanggal na mga screws. Pwede natin tanggalin itong back cover, masyadong nalutol. Hindi ko alam ba't, anong cause nito, ba't nasira. Yun, so natanggal na natin, yun natanggal na natin. Linisin natin to. Tingnan natin kung malinis tong mga soldering natin. Okay. Yan, so ito. Tingnan natin kung ganun pa rin yung reversible continuity. 142. Sana ito na yun para okay. Ayan, reversible. So, meron siyang 142 sa 140 reversible. So, kung makikita nyo dyan sa meter. Yan. Dapat kasi ito diode. Kahit anong klaseng diode, basta simple diode lang. Kasi ang diode, para siyang sa mechanical, para siyang check valve or non-return valve. Bidirectional lang siya dapat. Yan, meron siyang 143 ohms. No? So, makikita nyo sa display ng multimeter. Pagka i-reverse ko ito itong black and red, ibig sabihin, tawag namin dyan, polarity. Dapat hindi siya. Walang makikitang reading. Yan, meron. Meaning, na-break na yung pagka-unidirectional o pagka-diode niya. So, yun na yun. Okay? So, hanap tayo ng dahil sa, yun nga, yun ang kadalasan na problema pagka standby power ang nawawala. Bumili na ako ng ganyang diode. Nag-order na ako. Papakita ko sa kanyo. So, ito yung in-order natin. Direct from abroad. So, binuksan ko siya yung packing niya, pero yung mismong diode hindi. Tsaka dami din kala ko isa lang eh. Pagdating dito, 20 pieces siya. 20 pieces, yan. So, magkano pa? Yan. So, try natin tanggalin yung isa. So, yun. Kakabit na natin. Ginagamit kong puller. Puller ko sana eh. Sakit na mata ko. So yan, nakabit na. Ito, nakabit na to. Pwede natin i-power up, try natin kung talagang yun lang ba. So, yun, nakabit na natin, so try natin. Nakabit.
Yeah. Kung mag-iilaw to, iilaw tsaka blink kasi hahanap siya ng connection, communication. Yeah. Sana iilaw. Okay, nice. So yun, nagka-power na. Ayan, mag-blink siya kasi hahanap niya ng connection dun sa console or sa soundbar niya. Right.